Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, isi-share ko lang po to sa inyo kung magkano ang sasahurin dito sa bansang Japan kapag kayo ay magtatrabaho dito. So anyway, yung sa akin sa una as an intern, Jishuse, ano siya, sumasahod talaga ako ng malaki kahit walang overtime. Nakasahod talaga ako no ng 50,000, hindi siya lumagpas ng, walang overtime yun ha, hindi siya lumagpas ng 40, at least hindi siya lumagpas ng 60, kasi walang overtime, 50 plus. Oo nga, depende yun sa exchange rate. O pag gusto kayong mag-apply ng Japan, pag gusto kayong pumunta dito, ano lang kayo, mag-advance kayo ng study sa Nihongo, basic study sa Nihongo, at saka mag-memorize kayo ng katakana at hiragana, at saka yung ano niya, conjugation sa grammar. Pero hindi naman siya gaano, yung grammar talaga, stricto lang talaga yun sa panahon ng schooling ninyo. Pero pag nasa kudyo na talaga kayo, hindi naman useless naman yung grammar, kasi yung ano lang siya talaga, everyday conversation, parang sa atin na, kasi yung grammar para lang yun sa mga ng ano ba yung tawag dito, para lang yun sa schooling. Pero pag nasa kudyo ka na, hindi na yan yung ginagamit yung grammar. Oo nga, so stricto siya sa schooling, pero worth it siya, kasi pag marami ka talagang na-memorize na word, so nagamit mo siya dito, at least may roughly understanding ka sa boss mo, sa manager mo, at sa mga katrabaho mo. So mas advanced po siya. So advice ko lang sa inyo na dapat kung gusto nyo mag-apply papuntang Japan, advance kayo ng study. At saka may nagsabi sa akin na yung kaibigan ko, 3 years yung contract niya dito, at saka may overtime sila. Ano po siya, sumasahod talaga sila ng 100k, at least makaabot siya talaga ng 100,000 piso. Ang laki, di ba? 3 years. So iba na yun ang ano dito, iba. Hindi na yun dati na Jishose or intern, iba na yung visa. Parang pwede ka na siguro makapag-change dito, madala mo yung family nyo after 5 years. O diba, ang ganda, charot. Oo nga, after 5 years siya, madala na yung family nyo dito, makapag-stay kayo. Pero parang may siya, kapag pumasa kayo sa, may exam talaga ba yun? Ano ba yung sinasabi nila? May exam siya. Pag hindi kayo nakapasa, wala. Yun lang talaga siguro yung contract mo. Uwi ka, balik sa Pilipinas, mag-start ka naman ng una. So, mas mabuti pag-igihan nyo ang pag-study pag gusto nyo pumunta dito. Sa akin na, hindi naman ako nag-study ng marami, kasi hindi ako nag-study na lang ako, kasi nga sa ngayon siya, ang hirap talaga mag-study, mag-focus sa study. Gusto ko talaga mag-study, pero i-issue ko na lang sa aking mga kiddos, kasi ano ba yung issue sa Tagalog, together na lang ko study, sabay-sabay kami mag-study sa aking kiddos. Kasi parang nagsa-study naman ako, pero parang hindi talaga mapasok sa utak ko. ang hina talaga ng memory ko talaga. So ayun na talaga. So suggest ko sa inyo na kung gusto nyong hindi naman ako nag-disclaimer lang talaga, na suggest ko sa inyo na kung gusto nyo mag-apply ng papuntang Japan, punta kayo doon sa Cebu, sa agency ko. Napakaganda talaga ng agency ko noong una. Wala talagang ban. Ano ba yung sinasabi nila ng ban? Hindi ka na talaga ng recommendation letter. Basta may employer ka, okay, walang problema. Makapasar ka sa interview, sa ano ba yung tawag dito? Dexterity test, na puzzle test,
na dili naman ka hindi man sila mag-solve ng solving equation doon. kanaragong ano bang tawag nito? Yung math lang mga basic. Oo. Pasahin nyo lang yung employers interview, saka may chance talaga kayo makapunta dito sa bansang Japan.